Come on, pwede bong high five 5 tao bago ka umupo? Sabihin mo sa kanya, praise God, it's good to see you. Sino ditong masaya na nandito siya ngayon? Amen. Okay, kung may nakita kang sa katabi mo, baka may VIP ka dyan katabi, pwede mo ba siyang batiin? Come on, kahit sa likod mo, sa unahan, check mo. No? O kaya hindi mo pa kilala yung katabi mo ngayon, pwede mo siyang batiin. Welcome to church. Amen. Sino sa inyo excited for this word? Amen? Alam niyo po, sa month na ito ng August, dahil palapit na ang Burr months, ang bilis ng panahon, bigla ka agad nagpaparinig na si Jose Marie Chan. Okay? Pero we believe na mapagtatagumpayan natin lahat ng trials na pagdadaanan natin dahil ang series natin is all about God on our trials. Can we say that theme? 1, 2, 3, go. God on our trials. And hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo sa mga panahon na to, no? Pero ewan ko kung na-feel nyo na bakit kaya ang unfair ng buhay natin, no? O kaya kung na-feel mo man ito, o kaya nagtatanong ka ng bagay na ito, I believe ito yung series na para sa'yo, no? No, kung bakit kaya dito ka sa family na to lumaki, bakit ikaw yung black sheep ng family, or perhaps bakit nangyayari to sa'yo sa mga kaibigan mo, ba't iba yung dynamics nila, no? And sometimes tayo nadidepress tayo because merong mga bagay na kung saan naiinggit tayo, bakit yung iba nakakaranas nun tapos tayo hindi, ano? Or perhaps may time na kung saan nafe-feel natin na parang ang hirap mabuhay, ang hirap magtrabaho, bakit yung iba mas madali yung nararanasan nila kaysa sa nararanasan mo, ano? And kung nafe-feel mo yon, etong sermon na ito ay para sa iyo. Come on. Etong sermon na ito ay para sa iyo. Now, hindi ko alam kung ilan sa inyo mahilig sa mga superheroes, mga comics, no? Sino sa inyo mahilig sa mga ganon? Ay wala. Wala. Konti. Okay, ayan. Sa mga babae na superhero, sino mga kilala nyo? Darna daw, Wonder Woman, ayan. Okay? Sa lalaki na superhero, Batman, Spider-Man, Superman, Now, eto ang ganda 'di ba ng mga stories nila, somewhat galing sila sa hindi magandang experiences, namatay yung parents nila, ganyan, tapos naging superhero sila, nagkaroon sila ng powers, suddenly they can do something impossible. And yet, pag pinansin natin, meron silang mga weaknesses. Tama ba 'yon? No? And actually, ewan ko kung nasusubaybayan nyo yung mga films, ganyan. Oo nga, superhero sila, but not all the time na nanalo sila, no? May mga time na natatalo rin sila. Tama ba yun? Kahit si Superman, superpower niya talaga, strength, meron siyang laser beams, and ang dami niyang mga superpower. Nonetheless, meron pa rin siyang kahinaan. Meron pa rin siyang weakness. And what's happening actually sa mga napapanood natin, ganito, nanalo yung superhero, tapos bumabawi yung villain, di ba? Tapos, aabangan mo sa next week or next season, next movie, paano naman makakabawi yung superhero. Tama ba? Ganun nangyayari, no? But eventually, hindi natin napapansin, ang buhay natin, hindi ganun. Sometimes, ang buhay talaga natin, kung sino pa yung masasama, kung sino pa yung mga taong gumagawa ng di maganda, sila pa madalas yung nananalo. No?
And ito yung tanong natin, why do bad guys win and the good guys lose? Have you ever wondered bakit sa panahon na to, mas marami yung mga films about villains? Pansin niyo ba yon? Ewan ko, ako napapansin niyo, di ba? Imbes na merong film about Batman, may film ngayon about Joker, di ba? Pansin niyo? Okay? Then, kung mapapansin nyo, may mga film din about Suicide Squad. Puro sila mga villains, lahat, no? Then, di ba, merong Snow White, ganyan, may Cinderella. Anong title ng movie? Maleficent. Pansin nyo? And sometimes, napapansin natin, saan ngayon nanggagaling yung bagay na yon? Because there is a reality in our life na hindi talaga lahat ng mabubuti nagtatagumpay, sometimes sila pa nga yung talunan sa society. Pero alam nyo mga kapatid, pwede tayong maraming mga tanong, and even kahit magaling ka sa science, or kahit ikaw na yung pinakamatalinong tao sa mundo ngayon, mga kapatid, we need to accept that not all questions have clear answers. Hindi lahat ng tanong natin merong malinaw talagang kasagutan. We need to accept first na hindi talaga natin makukuha or magigets agad-agad lahat. But little by God's grace, papafeel niya sa atin, bakit nga ba nangyayari yung mga bagay na ganito sa kapaligiran? So mag-explore tayo ngayon, bakit nga ba ito nangyayari with our hearts na nagre-remain, na nagtitiwala kay Lord that God is in control. Sabihin nga natin, God is in control. Come on, say it with me again. 1, 2, 3, go. God is in control. For the third time, mas malakas. God. Okay. Now, perhaps kapag may mga nangyayari sa buhay natin na mga unfair things, o kaya natatalo tayo, sometimes we feel na parang paano nga ba ako makaka-bounce back? Paanong gagawin ko in times of struggle? Alam nyo, in our life, next slide, meron talaga tayong struggle. And sometimes marami tayong question kay Lord. Minsan nga may nagtanong sa akin kung makakaharap ko na daw si Lord at kaharap ko siya, ano yung itatanong ko? Sabi ko, napakaraming mga bagay. Kasi marami rin akong bagay na hindi talaga alam bakit ganon. And that is why, every day ng ating buhay, it's a struggle. Ibig sabihin nun, para ka nagre-wrestling. May kalaban ka na tinutulak mo, o kaya parang judo na kung saan pinipilit mong pabagsakin, pero ang hirap niya, pigilan. Every day is a struggle. Dahil din sa maraming mga nararanasan natin sa buhay, sometimes we feel na si God hindi natin kasama. But nonetheless, alam niyo mga kapatid, everything is in the palm of His hands. Alam niyo po, ang mga Psalms o yung mga awit in the Bible, hindi lang kasi narratives yung meron, hindi lang mga kwento, hindi lang mga kasabihan, pero meron ding part ng Psalms or mga awit na nakalagay doon. And it expresses human emotion. In times na kung saan nasa gitna ka ng problema, nasa gitna ka ng pagsubok, ina-express mo yung mga nararanasan mo, yung emotion mo sa pamamagitan ng mga awit. Sino dito kapag sad ka, nakikinig ka ng kanta ni Moira? No? O kaya baka minsan meron kang hindi magandang pagkakataon sa buhay mo, nakikinig ka ng mga something songs na nakaka-relate ka perhaps. Or, ito naman kung in love ka, yung mga love songs, lagi mong kinakanta. Come on, sino mga ganon? No? It really relates dahil bakit? Yun yung human emotion natin sa ating buhay.
Not gonna say exactly na right yon or wrong, pero yun yung fact na kung saan makaka-relate ang bawat isa sa atin. And this time, sa Psalms chapter 73, alam ko makaka-relate ang bawat isa sa atin kasi humaharap tayo sa maraming mga pagsubok sa buhay. You know what, yung sumulat nito ay si Asaph. Sabihin nga natin, Asaph. Si Asaph po ay isang worship leader. So kung nakita nyo si Ate Tin kanina na nagpapaawit, parang ganun si Asaph, ano? And then lahat ina-attribute kay Asaph basta nag-compose family member niya, asawa niya, kapatid niya, anak niya, no? Lahat ng related kay Asaph, ina-attribute ngayon kay Asaph kung ano yung mga compositions nila. Now, alam niyo po, may struggle yung worship leader na ito sa kanya ring buhay. Ibig sabihin, hindi naiiba yung struggle niya sa struggle ng bawat isa sa atin. Dumaan din po siya, next slide please, sa confusion, pero dito sa chapter na ito, makikita natin, next slide please, na nagkaroon siya ng clarity. Naliwanagan siya. Bakit nga ba nangyayari tong mga bagay na to sa kanyang buhay? At next slide, kanina, o mamaya makikita natin na puno ng doubt siya nung una, bakit nga ba si God, nandiyan ba talaga siya, kasama ko ba siya, baka malayo siya sa akin, kaya siguro ganito nararanasan ko sa buhay ko. Pwedeng may mga ganun tayong struggles, pero dito sa chapter na to, makikita nyo yung transition from having that doubt to having faith in the Lord, no? And pangatlo, makikita natin na kung meron mang frustration kang nararanasan, parang hindi mo maayos yung isipan mo dun sa isang bagay, hindi mo siya ma-fix and talagang makapagkunan ng answer, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo after na mabasa mo ito. And yun yung prayer natin, amen? Na mangyari rin ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, sabi sa Psalms chapter 73 verse 1, ang sabi, totoong mabuti ang Diyos sa Israel sa mga taong malinis ang puso. Alam niyo ba yung pangalang Israel? Can you say it with me? Israel. Ibig sabihin talaga nun ay struggle with God or prince with God. Struggle talaga yon. And every day, I believe, may time na kung saan pag kumilos si Lord sa atin, parang ang active mo kay Lord, no? Pero pag dumadating yung problem, sometimes, Lord, nasan ka? Lord, iniwan mo ba ako? Ano nangyari? No? And ganito rin, yung nangyayari actually sa bansang Israel nitong time na ito through Asaph. Verse 2, ang sabi, pero halos bumagsak na ako sa paghakbang ko, muntik nang madulas. Kasi, anong sabi niya? Tingnan niyo yung sabi niya, no? Nainggit ako nung nakita ko ang mayayabang. Silang masasama pa ang yumayaman. Next slide. Sabay-sabay nating basahin. Sabayan niyo po ako. 1, 2, 3, go. Hindi sila nagkakasakit, malakas sila at healthy. Di sila nahihirapan, gaya ng ibang tao. Wala silang problema, di tulad ng iba. Ginagawa nilang kwintas ang kayabangan. Pinagmamalaki nila na sila'y malupit at kayang manakit. Next slide. Tuloy pagbasa. 1, 2, 3, go. Mula sa puso nila, umaapaw ang kasamaan. Basta kalokohan, ang dami nilang alam. Okay, pause muna tayo doon. Tanongin mo yung katabi mo, marami ka bang alam? Okay, tuloy pagbasa, verse 8, 1, 2, 3, go. Nang iinsulto sila, ang sama nilang magsalita, ang yayabang nila at ang lakas manakot. Nilalait nila ang Diyos na nasa langit, kung utusan nila ang mga tao, akala mo kung sino. So, anong mapapansin nyo ngayon, dito sa binasa natin na unang part ng Psalm chapter 73? May struggle yung sumulat, Lord, bakit nga ba parang maganda pa yung nagiging buhay ng masasama? Lord, bakit kaya
kung sino pa yung mga hindi gumagawa ng tama, yung mga hindi pa naniniwala sa'yo, yung hindi pa nagsaserve sa'yo, yung dinedeny ka pa nila sa kanilang buhay, sila pa yung pinagpapala sa society. Imagine ninyo, ito po ay nasulat hindi kahapon lang or 1,000 years ago. Ito po ay naisulat 3,000 years ago. So just imagine how relevant yung tanong na ito. It's a timeless question. In ever-changing times, pero yung question na yun hindi nagbabago. Bakit kaya ang mga masasama, gumaganda ang buhay, at ang mga mabubuti, parang pumapangit pa yung buhay? Now, mga kapatid, anong dapat tandaan at gawin habang nasa gitna tayo ng mga pagsubok sa buhay? Number 1, gathering with God's people gives strength. Napaka-importante po yung mga ganitong gatherings. Dahil ito yung nagpapalakas sa atin sa ating relationship with God. Bukod pa doon, ang gathering na ganito, ito yung nagpapanatili sa atin para magtagumpay tayo sa mga problema natin sa buhay. Have you ever imagined na kung saan lahat ng mga taong namimit mo sa lugar na ito, may kanya-kanya yung problems. May kanya-kanya yung pinagdadaanan. Oo, iba-ibang aspeto, pero lahat may struggle. And yet, nandito yan. Bakit kaya? Ano ang meron? It's really something dahil nagsimula po na magbago yung perspective nung manunulat dito pagdating ngayon ng verse 17. Tignan nyo ngayon yung sinabi nyo, pero nung pumasok ako sa temple mo. Doon muna tayo, no? Pero nung pumasok ako sa temple mo. May nangyaring kakaiba doon sa pagpasok niya sa templo ng Diyos. Katumbas nun sa kapanahunan natin, church. Dito sa mga gatherings natin. And gatherings are really important kasi ito yung nagpapaalala sa atin na hindi ka nag-iisa sa mga kinakaharap mong problema sa buhay. Amen? Do you find it comforting sometimes kung halimbawa nag-exam kayo sa class tapos 5/10 ka? Tinanong mo yung katabi mo, anong score mo? 5/10 din. Have you ever find it comforting na same kayo? Kahit tragic yun nangyari, pero parang same kayo na hindi ka nag-iisa. Have you ever wondered bakit wired tayo na ganun? Na why do we feel good kung hindi ka nag-iisa sa struggles mo? Because there is power in gathering. At dapat natin laging tandaan na hindi ka nag-iisa. Last Sunday, next slide, ito po yung nagtapos tayo noon, sa sermon natin last Sunday, that God is our ever-present help. Ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng oras ng ating buhay. And this time, gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa struggles nyo. Lahat tayo dumadaan doon. Amen? Pwede bang tayong lahat ngayon? Tayo tayo. Pwede bang sabihin mo sa 5 tao? 5 tao, sabihin mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Come on, 5 tao around you. Okay? Sinong nakalima? Come on. Ayan. Pag nakalima ka, pwede ka nang umupo. Alam nyo, kapag nag-iisa ang isang tao in times of problems or kadiliman, mas malaki yung chance na mapahamak. Tama ba yun? Tama ba? In times kapag madilim yung lugar, madilim yung place, we don't want to be alone.
Tama ba dito, mga girls? Or kahit boys? Bakit kaya? Because we feel safe na meron tayong companion. Someone would be there for us when times becomes bad. Or kahit meron mang mangyari na biglaan, hindi nating inaasahan, alam mo meron kang kasama doon. And let me tell you, we are not against flesh and blood. We are against Satan and his demons. And ang gusto ni Satan, ipaalala niya sa iyo lahat ng mga problema mo, pa-feel niya sa iyo na you are hopeless, na walang nagmamahal sa iyo, walang nagki-care sa iyo, and gusto ni Satan ipa-feel sa iyo na kapag nawala ka sa mundong ito, wala namang mangyayari. Masaya pa rin naman lahat. Ito yung secret strategy ni Satan. Ano yun? The enemy wants to isolate you. Gusto niyang ma-feel na ikaw ay nag-iisa sa struggle mo. Bakit? Kasi the devil wants to kill, steal, and destroy your life. That is what the devil wants. Na ma-feel mo na parang wala kang family. Pwede kayong pumunta sa lugar na to, hindi ko alam yung family nyo, background nyo. You have a family, buo yung family nyo sa tahanan. Pero parang feeling mo, parang di naman kayo family kasi di naman kayo nagkwekwentuhan, di kayo nag-o-open sa isa't isa, may kanya-kanya kayong buhay. But let me tell you, being with God's people is a great thing dahil you are one family, not by flesh and blood, but by the blood of Jesus Christ. Na si Jesus mismo, yung namatay para sa bawat isa sa atin, kaya may cross, dahil mahal niya tayong lahat and welcome tayo ngayon sa family niya, kaya lahat tayo magkakapatid kay Lord. Now, kailangan nating tandaan na hindi ka nag-iisa, that we're in this together kasi we have one common enemy. Again, yung enemy mo, hindi yung katabi mo, hindi yung may utang sa'yo, hindi yung kaklase mo, hindi yung katrabaho mo, hindi yung boss mo. The enemy is someone who cannot be seen but is working sa likod ng lahat. Most especially, gusto niyang ipa-feel sa'yo na ang buhay mo walang kwenta. Pero tandaan nyo, yung buhay mo may kwenta. Dahil bakit? Jesus died for you. He paid for your sins. And ganun niya tayo kamahal. Biruin mo, He is God. He is there on His throne in heaven. Pero binigyan niya pa tayo ng oras, ng panahon, just to be with us. Nabuhay siya bilang tao dito sa lupa. Kaya may Christmas. Namatay siya sa cross to pay for our sins because He loved us so much. Kaya kasinungalingan yun kapag may naiisip ka na mag-isa ka lang sa problema mo. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, maging concerned tayo sa iba at encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Verse 25, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam niyo po, pag sinabing araw ng Panginoon, it speaks of God's judgment. The day of the Lord, it speaks of God's judgment. When Jesus came to the earth, nung siya ay pinaglihi ni Mary, kaya nga may Christmas, He came, hindi para i-judge ang world, kundi para iligtas ito. Dahil mahal niya tayong lahat. Pero darating yung time, dahil nga si Jesus, namatay siya sa cross, pero nabuhay na mag-uli, darating yung time, mga kapatid, that He will come back and judge
all of us. Yes, lahat tayo. Lahat tayo i-judge ni Lord. Whether you think na meron ka nagawang mabuti or masama, lahat i-judge ni Lord. And kailangan, number 2, you must trust God's justice. Ang Diyos natin, hindi siya nababayaran o nasusuhulan. Hindi siya kayang i-delay ng kahit sino man. Huwag niyong isipin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kaya nating bayaran. No? Parang ganun, di ba? Para hindi gumrabe yung parusa sa'yo, magbabayad ka, o kaya magpapiyansa ka para hindi ka makulong. Hindi po ganon ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tignan natin ulit yung verse, Psalm chapter 73, verse 16 to 17. Tignan nyo, ilang beses ko nang pinag-iisipan ito, pero sobrang hirap intindihin. Again, the answers really are not that clear. Because God's mind is bigger than ours. Imagine niyo ang brain po natin ay 3 pounds lang. Alam niyo ba yon? Ang brain natin, 3 pounds lang. And yet, nafe-feel natin minsan, parang mas magaling pa tayo kay Lord. When in fact, He is the creator of the universe. Siya yung mas matalino, mas nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya mahirap talagang intindihin. And tignan nyo ngayon, anong sabi? Verse 17, pero nung pumasok ako sa temple mo, dun ko na-realize kung ano ang katapusan ng mga masasama. Dati, wala siya sa temple ni Lord, hindi pa siya pumapasok, may struggle siya deep inside. Lord, bakit nga ba ganon? Bakit ganyan? Ang dami niyang tanong here and there, pero nung pumasok siya, na-realize niya, eto ngayon, pag sinabing na-realize, meron kang dating hindi mo naiisip, na ngayon naiisip mo na. Nakuha natin? And ngayon, may naisip siya na ano daw. Na-realize niya kung ano yung katapusan ng mga masasama. Deep inside our hearts, alam natin bakit hindi tayo gumagawa na parang we really only live once. Kahit na nakikita natin o naririnig natin yung terminology na yon. Bakit kaya you only live once pero hindi mo ginagawa lahat ng gusto mo kahit masama? Because deep inside, we know in our hearts na meron tayong conscience that speaks, pag ginawa mo yan, there are consequence. May consequence sa actions natin. Oo, pwedeng focus ang isang tao in this material world, but how about eternity? Alam niyo po, sa mundong ginagalawan natin, oo nga, kung nakikita nating nagpa-prosper ang masasama at ang mabubuti hindi, perhaps limitado lang yung kaisipan natin. Pwedeng sa ngayon nagpa-prosper, pero that is temporal. Pag sinabing temporal, hindi panghabang buhay. Panandalian, hindi magtatagal, napuputol, pero mas importante ang eternity. Alam niyo po, we only see the temporary. Next slide please. But God sees the eternal. Hindi natin nare-realize na si Lord, tinitignan niya yung kabuuan ng picture lahat. Bakit ngayon hindi ginagawa ni Lord yung judgment sa mga masasama? Bakit kaya hindi pinaparusahan ni Lord? Ba't hinahayaan niya lang na gumawa palalo ng masama ang mga masasama? Minsan, nafe-feel siguro natin, parang baliwala naman yung pagpe-preserve ko sa sarili ko.
na hindi ako gumagawa ng masama. Kasi bakit ganun? Kung sino pa yung masasama, parang ganito, magtatrabaho ka ng tapat na may konting illegal. Parang ganun. No? Parang kung sino pa yung ganun, sila pa yung nagpa-prosper, but ikaw mismo na nagtatry by yourself na at least maging righteous ka in the sight of God. Bakit ang iba yung yung nararanasan nyo? It is because hindi natin nakikita that God sees the eternal side of things. Pwede nga nag-e-enjoy ka sa kapanahunan na to, pero how about eternity? Kasi we know, mga kapatid, na hindi panghabang buhay ang buhay natin, may hangganan, at pagkatapos ng buhay na ito, lahat tayo ay i-judge. Kaya pinapaubaya ni Lord yung judgment sa Kanya. Pagdating sa Romans chapter 12, verse 19, tignan nyo anong sabi. Mga mahal kong kaibigan, huwag kayong gumanti. Hayaan nyong ang Diyos ang gumanti. Kasi sinasabi sa scripture, ako ang maghihiganti, pagbabayarin ko ang gumawa ng mali, sabi ng Panginoon. Sinong may hawak ng judgment? Hindi tayo. Sino? Si Lord. Lahat tayo, mga kapatid, imagine niyo na lang, ewan ko kung nakapasok na kayo sa isang court, next slide, pero parang ganyan. Lahat tayo haharap sa court, and in the book of Revelation, ang sabi, lahat daw ng mga nasalita natin, lahat ng mga nagawa natin, nakalista. Tago man, mag-isa ka man, wala nakakakita, o meron, lahat nandoon. And we will be judged by our works. So, in short, bakit nga ba ang masasama patuloy na nagiging masama at lalong sumasama pa? Hindi ko alam. Pero may hangganan ang kasamaan. At merong kabayaran lahat ng kasamaan. At ang kabutihan, meron ding kabayaran. Ano yun? Reward. Amen? Again, itong judgment, iba po ito sa salvation. Hindi po tayo naliligtas sa mga works na meron tayo. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng faith, pananampalataya natin sa ginawa ni Jesus para sa atin. Pero this judgment, mga kapatid, is for those na hindi tumanggap kay Jesus. At ganun din naman, kung tayo part doon, sa judgment din na yun, reward naman. Okay, mabuti na ba yung ginawa mo dahil tinanggap mo si Jesus in your life? Kamusta yung pinagkatiwala niya sa'yo? Have you been faithful sa pinagkatiwala niya sa'yo? Sa family mo? Sa relationship mo? Naging mabuti ka bang tatay sa mga anak mo? Naging mabuti ka bang partner sa girlfriend mo or asawa mo? Naging mabuti ka bang katiwala ng pera na tinatanggap mo? Naging mabuti ka bang trabahador o negosyante? Lahat ng yon in front of God's judgment. Now, alam ko medyo seryoso na kayo ngayon. Dahil judgment yun eh. Tama ba? And most of us, hindi tayo nabubuhay na ganon. Because we just do what we want, no?
Kung tao nga lang sumulat ng Bible, hindi na iimbentohin yun eh. Di ba? Bakit? But let me do what I want, man. Di ba? Yun na lang. Hayaan mo na ako. Ako naman yun eh. But the thing is, the Bible was inspired word of God. And it is not something made up ng tao. It is God-inspired. Kaya there is weight sa lahat ng ginagawa natin. See to it, mga kapatid, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay worker, you are faithful in what you're doing. Starting today. Amen? Kung gusto natin ng magandang, better na Pilipinas, let's start today in our homes, in our school. Dahil yun yung gusto ni Lord na gawin natin lahat. Number 3, sabay-sabay nating basahin. Coming to God brings peace and enlightenment. Kailangan lahat tayo lumapit kay Lord. Alam niyo po, pwede niyong maisip, bakit ako lalapit kay Lord? Katulad nga ng sabi ni Pastor, pwede nga nahihiya ako lumapit kasi makasalanan ako. Dami ko nagawang faults and mistakes here and there. Baka nga kaya hindi maganda yung kalagayan ko ngayon kasi baka dahil nga sa mga kasalanan ko rin eh. Hindi man kasi laki ng iba, pero may faults and mistakes din ako sa sarili ko. Pwede nyo naisip natin, ano? Tingnan nyo yung sabi ng psalmist. Sa New International Version, sabi niya, when my heart was grieved and my spirit embittered, nagulumihanan yung puso niya, nalilito siya, and ang bitter niya sa mga nangyayari sa buhay niya. Nako-compare niya sa iba. Tignan niyo yung sabi niya, I was senseless and ignorant. Para akong walang alam kung kumilos. Paano walang alam? Kung ano-ano na yung sinasabi niya na lumalabas sa bibig niya. Kung ano-ano na yung mga bagay na nagiging actions niya na hindi niya alam, nakaka-hurt na siya ng iba. Have you ever been hurt na kung saan nag-burst out ka, tas you ended up hurting even more people? O yung mga precious din sa buhay mo, yun pa yung napagsalitaan mo ng di maganda kahit hindi mo naman meant? Tignan nyo, sabi niya, I was a brute beast before you. Alam ko, Lord, nasa harapan kita, pero ang dami kong nagawa para akong isang aso na brutal o isang hayop na mabangis. So just imagine yung taong ito letting it all out in front of God. Yet, sabi niya, verse 23, I am always with you. Kaya ba natin maging totoo sa harapan ng Diyos? Kaya ba nating sabihin na, Lord, ito yung nilalaman ng puso ko. Ang bitter ko, Lord. Lord, ang dami kong questions. Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi naging maganda yung past ko, experiences ko, etc. Pero tignan yung sabi nyo, you hold me by my right hand. Di mo ko binitawan. Alam niyo po, nabanggit ko na to before. Pero sa mga na-interview po na 97% sa mga in-interview noong 2023 na survey na mga in-interview, 97% sabi nila, nung gusto nilang patayin ang sarili nila or gusto nilang mag-suicide, they heard two voices sa isipan nila. Isang, you are precious sa mga tao, at isang, walang kwenta buhay mo. Tandaan nyo, in those times na nakakaranas tayo na parang nag-iisa tayo, God
is there with us. If the enemy wants to kill, destroy your life, take your life, or parang yun yung naiisip mo at times, kasi sabi sa isang survey dito sa Southeast Asia, Philippines daw ang pinakamataas na suicide case rate. If you ever feel taking your life, isipin mo na si God, He never left you out. Kahit ano pa yung nababanggit mo, nararanasan mo in your heart, huwag mong isiping nag-iisa ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa kapatid. Let it all out. Come on. Sabi mo sa kanya, let it all out. Amen? Kasi sa totoo lang, ito yung totoo hindi naman talaga tayo lahat na nanalo lagi sa buhay natin. Tama ba? Hindi And sometimes kung nananalo man tayo, baka minsan third place. No? Sino sa inyo nanood ng mga basketball sa Olympics? Nanalo na, di ba? Sino? O USA daw nanalo, di ba? Kala mo di nanood no? Tingnan nyo ngayon. Alam nyo ba sa isang survey, mas masaya pa daw na tumatanggap ng bronze medal yung nanalo ng third place kesa sa tumanggap ng silver at second place. Pero di ba yung quality is what? Una yung gold, next yung silver, tapos bronze. Tignan nyo ito maigi mga kapatid. Nakita ko po kasi natalo yung Serbia sa United States, no? Then kailangan nilang maglaban ng Germany para sa bronze medal. In short, kung sino yung mananalo sa game na yon, sila yung third place, di ba? Tignan niyo tong perspective na to. Next slide. A silver medal is won after losing. Biruin nyo, oo nga, mas mataas yung quality ng silver kaysa bronze. Tama ba? Tama, di ba? Pero it is won after losing. Meanwhile, yung bronze, it is won after winning. And yet, third ka. Hindi ka second, hindi ka first. Pangilan? Mas mababa. Di ba? Pero hindi natin na-appreciate kung ikaw yung silver, di ba? Hindi mo minsan na-appreciate na natalo ka, na ito lang yung napanalunan mo, silver ka. You feel down kasi natalo ka. Pero di mo na-realize yung quality ng napanalunan mo mas mataas sa bronze. Pansin natin yon? Because not every time, di naman talaga natin ma-attain yung gold. And yet, meanwhile, may time din naman na life natin na bronze yung abot natin. Hindi nga tayo naka-silver, pero we feel happy at times. Kahit sa maliit na mga panalo lang. Anong lesson ito sa buhay natin, mga kapatid? Next slide. Let's be grateful for our blessings. They far outweigh our problems if we start counting. Amen? Tingnan mo yung blessings ni Lord sa buhay mo. Pagkagising mo pa lang sa umaga, may kinakain ka ba? Nabubuhay ba yung family mo, yung anak mo? May trabaho ka pa rin ba hanggang ngayon? Wala kang sakit? Gumaling ka? Tingnan natin yung mga blessings natin, maliliit man o malalaki. It's all important. Hindi mo man nakuha yung napakalaking kontrata para magkaroon ka ng malaking sahod, malaking pera. But count your blessings. Amen?
Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Sabay-sabay nating basahin. Tignan nyo. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit na ano. Instead, ano sabi? Ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo. Magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao. Tignan nyo yun, ano? Kapayapaan na hindi kayang maabot ng isip ng tao. What is that? Pastor, ano po yung hindi kayang maabot ng isip ng tao? It's contentment, satisfaction above dun sa meron tayo or naranasan na nating isang bagay na satisfaction and contentment. Iba tong contentment na to dun sa contentment mo, pag halimbawa meron ka ng 10 Jordans na sapatos. Iba yung contentment na to dun. Na nakuha mo yung bagong iPhone or bagong Galaxy Fold. Iba yun sa contentment na yun. This is a contentment actually na kung saan ang meron ka is Christ alone. This is a contentment na wala ka man ng mga physical or material things na nandito sa lupa, pero you know you have something that is of value for eternity. Na yun yung madadala mo habang buhay. Meron ka man o wala ng material things, pero may important thing ka na alam mo lahat ng bagay susunod if you have that one thing. And that is a relationship with God. Kaya tignan nyo, sabi ni Paul, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus. You have that relationship with Jesus. Kaya number 4, true fulfillment comes from our relationship with God. Perhaps hindi natin to basta-basta maintindihan sa una. Paano po magkakaroon ng fulfillment kay Lord? Anong meron? Bakit merong ganyan? Akala ko po ang fulfillment is yung mga bagay na gusto ko lang. Well, let me tell you kapatid, kung sasabihin ko sa iyong, kuha mo na lahat ng pwede mong maging pag-aari, napaka-priceless niya, at mabubuhay ka for eternity, ito na yung kukunin mo. What's that? Relationship with Jesus. That will save you from death. Yun yung tatandaan natin. Anong sabi ng Psalm chapter 73 verse 25? Tignan niyo yung sabi ng sumulat, ito na yung bandang dulo na, patapos na. Sabi niya, anong meron ako sa langit except sa iyo? Bakit? Ano nga bang meron tayo sa langit? Sabi ni Jesus, sa book of John, akit ako sa langit, paghahanda ko kayo ng mansions. So, lahat daw ng merong relationship with Jesus, merong mansions, may house sa langit. Pero ang tanong ko doon, habang binabasa ko, sabi ko, bakit? Nasaan po yung kontrata na akin yun? Di ba? You should have that deed na ito talaga sa'yo. Tama ba? But actually, walang ganun. What we only have in heaven is Jesus. Our relationship with Him. It secures everything, let me tell you. It secures everything. Kaya sabi niya, dito sa lupa, wala na akong hahanapin pa kundi ikaw. Because the writer knows na lahat ng bagay na meron sa lupa has its end. Ang pera, nauubos. Ang bahay, nasisira, nabubulok, hindi tumatagal. Ang buhay ng tao, hindi rin nagtatagal. Ang titles, achievements, records, it's meant to be broken. Kaya mapapansin nyo sa mga Olympics na meron tayo, ano nangyayari? Yung mga old
mga broken noon, talagang Guinness Book of World Records, ano nangyari? Nasisira. It's meant to be broken. Bakit? It has an end. But something endless that we can all have is our relationship with Jesus. Verse 26, tignan nyo. Ang katawan at isip ko pwedeng manghina. Sabayan nyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3, go. Pero ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Sapat na siya para sa akin forever. Sa English niyan, my flesh and my heart may fail. Bakit? Kasi totoo yun eh. Hindi lahat tayo malakas habang buhay. Hindi lahat tayo masasabi na magtatagal talaga ang buhay na matagal. Hindi natin masasabi yun eh. Pero one thing na meron tayo is yung relationship natin kay Lord. Kaya when we put God first, mga kapatid, tandaan nyo to ha, when we put God first, everything will fall into place. Pangako ni Jesus, Matthew chapter 6 verse 33. Tignan nyo, sabi niya, pero higit sa lahat, ibig sabihin, kung meron mang kayong priority sa inyong buhay, ito yung number 1, top above all. Unahin nyo ang kaharian ng Diyos at pagsunod sa kalooban niya. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung bagay na ito? Everything actually that you need. Everything that you need. And one thing that we need, apart from material things na need natin, it's a need for eternity. Aanhin mo ang 80 years ng buhay mo kung eternity magsasuffer ka. There is more to life than this, mga kapatid. Kaya kung naisip natin, bakit nga ba ang crazy ng mundong ito, ang chaotic here and there? Let me tell you, God is still in control. Huwag mong isipin na parang hinahayaan na lang ni Lord lahat. Everything is all going in His plan. He will judge at the end of it all, mga masasama. Aayusin niya rin lahat ng bagay. Ire-reward niya ang mga mabubuti, paparusahan ang mga masasama. Hindi man naaayos sa mga oras na ito, sa mga panahon na to, lahat ng problema mo, but still remember na kahit, next slide please, kahit hindi man nagme-make sense yung mga bagay ngayon, or parang lahat feels like falling apart, tandaan natin, God is still on the throne. Ibig sabihin, siya pa rin yung namamahala sa lahat, hinahayaan niya pa rin lahat, at aayusin niya lahat. Now, bago tayo magtapos, let me share to you one destructive thing. Pag sinabing destructive, nakakasira sa buhay ng mga tao. And ang dahilan kung bakit napakarami po ng mga taong umiiyak, nagsasuffer, ay, next slide, sin. Isang bagay na dahilan bakit nagkakaroon ng broken families, lumalaki ang mga bata na walang tatay, walang nanay, it's because of sin. May cheating na nangyari, nakulong yung parents, nakulong yung bata, o kahit matanda na. Anong ugat? Sin. Bakit hindi nagiging maganda ang relationship, hindi nagtatagal? Anong ugat? Sin. Everything that is falling apart, mga kapatid, will not last long. Kasi it is based on sin. And ito yung nakakasira sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat tayo nakakagawa na to. Pero
let me share to you na merong pag-asa. Amen? And that is why, nakikita nyo ba itong nasa likod ko? Yan ang cross. Bakit tayo may cross? It reminds us of what Jesus did para sa bawat isa sa atin. It is actually what God did para sa bawat isa sa atin. Alam nyo po, next slide, sobrang mahal ka ng Diyos. Can you tell that to your neighbor? Sabi mo sa kanya, sobrang mahal ka ng Diyos. Alam nyo, dahil sa sobrang mahal mo, literal, mahal ka talaga. Hindi ka cheap. Hindi ka cheap. Bakit? Tignan nyo. Sa cross, dito pinagbayaran ni Jesus Christ ang kasalanan ng lahat sa atin. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. That's it. And kahit anumang sabihin nyo sa akin, gumagawa naman po ako ng kabutihan, kaya pong bayaran ng kabutihan yung kasamaan, testing ko sa'yo. Hindi magagawa yun. Someone lied to you? Do you think? Pag nagsabi na siya ng totoo, papaniwalaan mo agad-agad? I don't think so. Hindi mababayaran ng kabutihan gawa ang kasalanan. Ang kailangan, may buhay na maibigay. And dapat tayo mga kapatid lahat, dahil tayo makasalanan, we deserve death. Tayo dapat yung namatay, pero si Jesus na yung namatay para tayo lahat ay mabuhay. Siya yung nag-suffer ng wrath ng Father on the cross. Naka-feel siya ng separation from the Father. Kaya, naalala niyo ba yun? Ewan ko napanood niyo na yung Passion of Christ, di ba? Sabi niya, Father, why have you forsaken me? Bakit nasabi ni Jesus yun? Kasi na-feel niya yung wrath ng Father. Pero, He is God. And that is why, hindi siya nanatili sa kamatayan. After 3 days, siya po ay nabuhay na mag-uli. Nagpakita sa mga alagad physically, bodily, nahawakan siya. Hindi siya mumu or ghost. Hindi siya multo. 500 na tao nakakita sa kanya. Mga historians na kahit hindi Christians nagsulat tungkol sa kanya. And that is why until today, Christianity is standing strong. It's because of the love of Jesus. Amen? Tignan na lang natin yung society natin ngayon. Imagine nyo kung walang Christianity. Imagine nyo lang mga kapatid kung walang Christianity, sino dito ang gustong mabuhay sa Middle East o sa China? Come on. Kung nasa China ka, there's no freedom in religion. Kung nasa Middle East ka, there is always war. But Christianity gave so much freedom and love sa bawat isa sa atin. Pero yun, di tayo North Korea na pwede tayong kontrolin. Why? Because we have our roots on Christianity. Amen? Kung ikaw kapatid, na-realize mo yung ginawa ni Jesus sa buhay mo, I want you to follow this prayer. Pwede ba tayong yumuko lahat as we pray? If you want to renew your relationship with God,